Alright, welcome po sa ating first episode ng ating math video lesson, Tara Na't Matuto. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga magulang, mga mag-aaral at mga kaguruan. Tawagin na si ate, si kuya, si nanay, si tatay para makapanood ng ating first episode ng ating math video lesson, Tara Na't Matuto. Maraming salamat po. Don't forget po na i-comment natin ang hashtag RES as One Bayanihan 2020. Nakikita nyo po sa baba ang ating official hashtag. Ipakalat po natin yan at ilagay natin sa comment section. So maraming salamat po. So this is the special project, special program ng ating Brigada Eskwela 2020 at maraming salamat sa tiwala ng ating PE Coordinator, Sir Janel Angchay. And of course, shout out po sa ating principal, Mr. Benson T. Herman. So let's proceed now. Bago po ang lahat, nais ko munang magbigay ng mga paalala para alam po natin ang ating gagawin. Okay? So ito po ang aking mga munting paalala o mga reminders para sa ating lesson. First one, this is a pre-recorded video. Opo. So, ito po ay recorded na. So, hindi ibig sabihin, ay, mamaya ko na panonoorin. So, dahil nasimulan nyo na po ito, simulan nyo na po at tapusin nyo na po. Dahil madali lang po ang ating lesson ngayong umaga. Okay. So, wag nyo rin ipa-fast forward. Kasi alam ko at namomonitor ko po ang inyong time. Di ba? At nandyan si Lord, nakikita kayo. Okay. Pangalawa, watch and rewatch the entire video. Since, sabi ko nga kanina, this is a pre-recorded video, pwede nyong i-pause muna. Or gusto nyong umihi, gusto nyong uminom, i-pause nyo muna then play. So, flexible naman po ang ating time. Okay? So, huwag masyadong ma-stress, relax lamang po dahil hindi po ito gaano kahirap. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa mathematics, hindi kailangang maging magaling. Kailangan maging marunong lamang. Kaya kung hindi nyo pa napanood yung video ko tungkol doon, kung paano maging marunong sa mathematics, panoorin nyo po sa aking YouTube channel. Okay, pangatlo. Okay, you are free to like. I-like nyo naman, huwag mahihiya ha. I-react nyo, i-heart nyo po, or kaya smiley, or kung ano man pong emoticons. Or you can comment po. Doon lamang po tayo mag-comment sa ating official FB page na Rizal Brigada Eskwela or RES Brigada Eskwela Team. So, dalawa po yung ating official website sa Brigada. Ano po? Okay, so doon lamang po kayo mag-comment. Okay? Then, ang pang-apat po, follow my instructions at the end of my video. Uulitin ko po, bawal mag-fast forward. Okay? Kailangan namnamin nyo po ang bawat minuto, bawat segundo. Okay? So, malalaman ko po kung nag-fast forward kayo. Kasi estimated ko po yan. Siyempre, math teacher ako. So, marunong ako mag-estimate. Diba? Paano pa naging math teacher ako kung hindi ko i-apply lahat ng mga itinuturo ko. Diba? So, number 5, subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Okay? Wag ka muna mag-stop. Mamaya after ng video na to, pwede mo i-subscribe ang channel ko. Pag na-hit mo yung subscribe, hit nyo rin yung bell. May 3 klaseng bell. Pag hinit mo yung bell, may 3 klaseng bell. Yung una po ang pindutin nyo, yung all. Bakit po all? Para ma-update po kayo kung may mga bago po akong videos, i-update po kayo. So, i-remind po kayo doon sa bagong video ko. So, yan po ang ating mga paalala. Ulitin ko, relax lamang po. Huwag po kayong mag-alala. Nasa gitna lang po ako kung ano po yung applicable ng lahat. Pwede sa matanda, pwede sa bata. Okay? Lalong-lalo sa mga magulang na nagnanais na mag-take ng civil service exam. May math po tayo doon, kaya huwag niyong kakalimutan. Kahit na sabihin, ay, ang dali-dali naman ng lesson na yan. Huwag niyo pong i-underestimate. Dahil yung madali na yun, minsan nakakalimutan natin, sayang yung puntos. Okay? So, again, hello guys. Welcome to my class. I am your Simply Marbs, Maestro Lasso, and I'll be your teacher for today's lesson.
Okay? So welcome sa ating first kauna-unahan. Kaya napakaswerte niyo. Kayo ang unang-unang audience or participant sa ating online class na ito. Okay? So welcome, and eto po, bago tayo magsimula sa ating episode, ibibigay ko muna sa inyo ang aking secret. Meron po akong kasama kakambal ko. Abangan niyo po ito. So, di ko na patatagalin. What's this? Sorry, it's DJ. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Simply Marps, Maestro Olaso. Alright, teachers, pupils, today I will give you my secret. Yes, that's my secret. I have my 4 math songs. I usually use this before I start my lesson. So, you can learn it and sabayan nyo ako. Dahil ang mga bata natin, di ba, buong araw sila nakaupo. So, para naman magpunan, then ma-energize ang kanilang mga katawan. So, kailangan natin ang mga math songs na katulad nito. So, handa na ba kayo? Okay? So, galaw-galaw ha. Lalagyan natin yan ng konting action. So, handa na. Let's start with our first math song. Mathematicians are walking down the street saying ooh-ah, ooh-ah, dooby-dum, dooby-dum. Before you know it, we are coming by your side saying ooh-ah, ooh-ah, dooby-dum, dooby-dum. We look good, we look good, we look fine, we look fine when we smile, when we smile. Alright, this is my second song. Ready? 1, 2, 3, go. I love my lesson on this day, and math is my subject. M-A-T-H, 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 and math is my subject. I love my lesson on this day, and math is my subject. M-A-T-H, 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 and math is my subject. I love my lesson on this day. Math is my subject. T-H, 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 and math is my subject. I love my lesson on this day, and math is my subject. H, 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 and math is my subject. I love my lesson on this day, and math is my subject. And math is my subject. Wow! Alright, for my third song. Ready? 1, 2, 3. Mathematics, nice and wonderful mathematics. Nice and wonderful mathematics. Nice and wonderful. Oh, oh, wonderful math. Dealing with the numbers, solving many problems, finding some solutions. Oh, oh, wonderful math. And for the last song, are you ready? Ready? 1, 2, 3, go! Mathematics, mathematics, how it thrills, how it thrills. It is so exciting and so interesting. I love math, woo! I love math, woo! Alright, so ayan yung secrets ko. Nakita nyo na at natutunan nyo na yung aking mga secrets before
I start my lesson, talagang nagpapakanta ako. So yung 4 math songs na yan ay aralin nyo, practicein nyo ha, habang nasa bahay kayo ngayon, then ulit-ulitin nyo lang kung paano yung mga actions ng 4 na songs na yan. Nakilala nyo rin yung aking kakambal, siya po si DJ Marbs, okay? Hindi po siya DJ, no? DJ po kasi Digital Marbs po ang aking kakambal. Nakilala nyo tuloy, yan ang aking secret. So, again, welcome to our first episode ng ating online class. So huwag kayong mag-alala ha, hindi ito mahirap. Nasa gitna lang ako dahil alam ko naman na para po to sa lahat. Para sa mga magulang, para sa mga mag-aaral, para sa mga teachers na hindi nagtuturo ng math. So ito ay dagdag kaalaman. So let's welcome and let's proceed to our first episode ng ating Math Online lesson. Okay, ang ating episode 1 ay pinamagatang Properties of Addition and Multiplication. Oh, ang dali-dali naman yun, Sir Marvin. Out na nga ako. Oops, wag pong mag-out ha. Sub-recorded po ito and pre-recorded din. So, pause muna and play na lang after. Kung halimbawa gusto mong mag-CR or kung gusto mong uminom, just pause. Pero kung ako sa inyo, huwag kayong kukurap kasi mahalaga po ang every second ng aking video lessons. Meron po akong sorpresa mamaya. Oops, bawal ang fast forward din, no? So, pag nasimulan na, hintayin pong matapos. Nakikita tayo ni Lord. Hello. So, welcome again to our first episode, Properties of Addition and Multiplication. So, napakadali nga tulad ng sinasabi ng iba. Pero alam nyo ba itong madaling ito ay nakakalimutan din? No? Alam nyo, kung ikaw ay magti-take ng mga civil service, lumalabas po ito. 'Di ba? Madali lang pero nakalimutan mo, sayang yung points. So, wag nang kukurap at tayo nang mag-proceed sa ating lesson. Properties of addition and multiplication. When we say properties, ano ba ang ibig sabihin ng properties? 'Di ba? Naririnig natin yan. Oops, wag mong pakialaman yan. That's my personal property. 'Di ba? Ibig sabihin, pagmamayari. So itong mga ito ay pagmamayari ng addition and multiplication. Meaning, it is only applicable to addition and multiplication. Okay? So, hindi pwede ang subtraction, hindi pwede si division. So, only for addition and multiplications. So, I have 4 properties na ituturo sa inyo. The first one, identity property. Isa-isay natin yan. The second one, commutative property. The third one, associative property. And the fourth, distributive property. So those are the 4 properties that I'll be discussing to you. Kaya wag nang kukurap, madali lang ito. Wag nang tatayo, wag din magpa-fast forward, pwedeng mag-pause, wag lang mag-forward. Okay, let's proceed. Let's start with our first. Ang unang property ay tinatawag nating identity property. Ano ibig sabihin ng identity property? So bibigyan ko kayo ng clue para matandaan nyo ito. No? So itong mga clue na ito ay para mas madali ninyong matandaan. Identity. Di ba pag sinabi nating identity ay tulad natin, tayong mga tao, we have our own identity. Right? Para magkaroon tayo ng identity, minsan meron tayong ID. Di ba? ID. Identity. At isa pang clue, I. Pag sinabi kong I, ilan ba ako? Isa lang. So, isa lang. So, hindi nagbago. Nagbago ba? Hindi. Ako lang ito. So, that is what you call identity. So, let's start with identity property of addition. The sum of any number and 0 is still that number. So, si number, by the way, balikan natin si Sam. Ano bang ibig sabihin ni Sam? Sam ang tawag sa sagot kapag nag-add ka. Okay? Ang tawag sa sagot kapag nag-add ay sum. Okay. Yung sagot daw sa number at saka 0, pag pinag-plus mo or pinag-add mo siya, is still the number. Example, si N. Ako si number. Plus 0. N pa rin. Identity. Di ako nagbago. Example, 15 plus 0 is also 15. Hindi nagbago yung identity. That's why identity property. Did you get it? Okay. Now, same with multiplication.
the product of any number and 1 is that number. Kanina 0. Sa addition lang yun ha. Dito sa multiplication, para daw hindi magbago yung identity ni number, you need to multiply or i-times sa 1. Example ha, balik tayo dito. Ano sir ang ibig sabihin ng product? That's what you call the answer to the multiplication. Ibig sabihin, kung ano yung sagot sa multiply o pinag-multiply mo, ay we call that product. Okay? Kung ano ang tawag sa sagot sa multiplication, we call that product. Okay, example, si n times 1 is equal to n. Nagbago pa? Hindi po. Example, 15 times 1 equals 15. So still, hindi siya nabawasan, hindi nadagdagan. That's identity property. Walang nagbago. Sa addition na, ang ina-add 0 para hindi magbago. Sa multiplication, times 1 para hindi magbago. And that's what you call identity property. Let's proceed to the next property, commutative property. Ano naman ang clue para mas madaling matandaan? Diba? Commute. The word there is commute. Kayo pag nagko-commute kayo, anong ibig sabihin nun? Nagta-travel kayo. Nag-move kayo from one place to another, di ba? Nagta-travel, lumilipat, yan, commute, lumilipat, nagta-travel, yan ang mga clue words ng commutative property. Okay, so puntahan natin si addition. Sa addition, ang commutative ay changing the order. That's the magic word. Tandaan, order. Changing the order of the addends. Ano ibig sabihin ni addends na naman? Ang addends ay yung mga number na ina-add. We call that addends. Then yung sum, alam nyo na yung sum, yung sagot. So changing the order of the addends does not change the sum. Ibig sabihin yung order, yung pagkakaayos ng kanilang addends, kapag nag-travel o pinaglipat-lipat mo yung kanyang pagkakaayos ay hindi pa rin nagbabago. Example, si A plus B is also the same with B plus A. Kahit mag-iba o maglipat ng pwesto. Example, 4 plus 6 ay kapareho lamang yan ni 6 plus 4. Kaya sabi ko sa inyo, you don't need to memorize all the numbers. You just find or discover the secret. 4 plus 6 equals 10 and also with 6 plus 4. Okay pa ba? Now, what about in multiplication? Changing the order. Same lang naman. Order pa rin ang pinag-uusapan. Changing the order of the factors. When we say factors, kung kanina ang tawag dun sa ina-add na mga numbers ay addends, pagdating sa multiplication, yung tawag dun sa mga numbers na minumultiply ay factors. Okay? Changing the order of the factors does not change the product. Same lang, kahit na magkabaliktad pa sila ng order ng factors. Same lamang. Example, A times B is same as lamang po kay B times A. Diba? Nagpalit lang sila. Example, 4 times 6. Same lamang po ang sagot kapag 6 times 4. So, yung order nila ay nagpalit, so hindi nagbago ang sagot. Kasi pareho lamang silang 24. Okay? So sabi ko nga sa inyo, when you are mastering the multiplication table, you don't need to memorize all the numbers. Kasi kapag nag-memorize ka sa table 4, example ito, nasa table 4 ka, 4 times 6 ka, alam mo na 24. Pag nagpunta ka na naman sa table 6, alam mo na yung iba doon, naulit lang. Katulad nung table 6, 6 times 4, same lamang siya ni 4 times 6. Diba? So that's the magic of the numbers behind. Okay? So these are the example of commutative property of addition and multiplications. Hopefully ano ang clue? Nag-travel, nagpalit, nag-change ng place from one place to another. Or the magic word order. And the third one is associative property. Ano naman ang clue na maaari kong maibigay? Pag sinabing associative kasi ay associate, nakikipag-associate ka. Kapag nakikipag-associate ka, anong ibig sabihin nun? Nakikigrupo ka. Yan, that's the magic word.
group, associate, group. Synonyms lang yan. Okay? So let's start with addition. Changing, ayan ang sinasabi ko, the magic word. Grouping of the addends does not change the sum. Ngayon naman, kahit daw baliktarin mo or pagpalitin mo yung ayos ng grupo, ay parehas lang mga magiging sagot. So, example, A plus B plus C ay pareho lamang yan ni A plus B plus C. Ito yung first group, ito yung second group, nag-iba, pero same lang ang sagot. Example, 3 plus 4 plus 5 is equal to 3 plus 4 plus 5. So, ito yung first group, 3 plus 4. The second group ay 4 plus 5. Okay, so nagbago. Tingnan natin. So, anong sagot dito sa 3 plus 4? 7 plus 5. Then 3 plus, anong sagot sa 4 plus 5? 9. Ano ang sagot? Pareho? 12. That is what you call associative property of addition. Kasi nag-add tayo. Okay? Now, take note of this. Maraming nagsasabi at naririnig ko rin ito sa ibang teachers. Teachers, please be careful Huwag niyong sasabihin, ang dali-dali lang yan ng associative. Di ba sinabi ko sa inyo na kapag nakakita kayo ng parenthesis, that's associative. That's a big no. That's a big no, no, no. Depende. Kung yung nasa loob ng parenthesis ay nag-iba, that's associative. Pero kung hindi nag-iba, hindi po yun associative. Punta tayo sa multiplication. Changing the grouping of the factors does not change the product. Grouping pa rin ang ating magic word. Example, A times B, ang first group, times C, ay pareho lamang yan ni A times B times C. Okay, so na. 3 times 4, ang ating first group, times 5, ay pareho lamang yan ni 3 times 4 times 5. So this is the first group, this is the second group, pero ito ang clue talaga na dapat niyong tandaan pag associative. Yung arrangement ng kanilang order, ng kanilang number ay hindi nagbago. Only the parentheses or the associative or the groupings. Yan ang dapat yung tandaan. Hindi yung pag nakakita kayo ng parentheses ay associative na agad ang sagot nyo. Tingnan. So, check it out. Tingnan at titigang mabuti. Okay? So, ayan ang sagot. 3 times 4 is equal to 12 times 5. Ay pareho lamang yan ang sagot ng 4 times 5 equals 20. So, 12 times 5, what's the answer? 3 times 20, what is the answer? Yes, they are both 60. So, nag-iba ba? 20 po. That's what you call associative property. The magic word, grouping, associate, nakikipag-iba ng nakikigroup sa iba, pero hindi nagbago. And for the last property, we have distributive property. Ano naman ang maaaring clue na ibibigay ko sa inyo? Distributive. Distribute. Ayan. Distribute. Di ba? Pag nagdi-distribute, di ba? Pag familiar ito sa lahat ng mga estudyante, baba na ang section ganito. Mag-distribute na daw ng supplies. Ganito tayo sa Makati. So that's what we call distribute. Namimigay. Pinamamahagi. So ano ipamamahagi natin? So wag na natin patagalin pa. So pinagsama ko na ngayon si addition and multiplication. The product daw of a factor and the sum ay pareho lamang daw po ng sum ng mga products. Okay, paano ba yan i-visualize? Ayan yon. Yung product nitong factor na to at factor na ito, yan, product Pag kinuha mo yung product ng factor at ng sum na ito ay pareho lamang daw ito ng mga sum ng mga product nito. Okay, paano yan nakuha? Ayan, tingnan natin yung mga arrow. Si A times B, ito yon. Plus, pareho lamang yan, A times C. Ulitin ko A times B, ito yung unang product. A times C, ito yung second product. Then get the sum. Yan, ang distributive property. Pinamahagi niya lang. So pag pinamahagi niya lang, hindi maapektuhan ang sagot. Example tayo. 3
times the sum 4 plus 5 is equal to the sum of the products of 3 times 4 and 3 times 5. Okay, check natin. Ayan ha, pinamahagi lang. Ito lang, si 3 times 4, ito yan po. Si 3 times 5, ito lang. 3, 3 times 4, 3 times 5, saka ilagay yung plus sa gitna. That's distributive property. Ayan. Sagutin nyo ang mga nasa parentheses. Grouping. 3 times 4 plus 5 is equal to 9. Then, anong sagot sa 3 times 4? We have 12. Anong sagot sa 3 times 5? We have 15. Then, get the sum of it. Ano ang sagot sa 3 times 9? Anong sagot sa 12 plus 15? Yes, they are both 27. So, nagbago ba? Hindi po. So, that's what you call distributive property. Pinamahagi lang, dinistribute lang, still, it does not affect the answer. That's what you call distributive property. Okay ba? Naintindihan? So, sige. Let's have more examples para lalo tayong nakahasa. The first example. Now, I want you to think about the properties, yung 4 na properties. Magpapakita ako ngayon ng mathematical sentence or expression. I-identify nyo what property ang ginamit or pinapakita. Okay ba? Okay, sige. Sabayan nyo ako kahit hindi tayo nagkikita, sabayan nyo ako. So, first one, 15 plus 25 is equal to 25 plus 15. What do you think? Isipin mo muna, anong nangyari? Si 15 na una, tapos 25, tapos 25, 15. Oh, ano yung clue? Nag-travel, nag-commute. So we call that, what's the answer? Commutative property. You got it. Yan, narinig ko, nagsisigawan sila. Commutative property. At yehey, tama ako, tama kami. That's good. Number 2, next example. If we have 9 times 4 plus 5, kapareho lang daw yan ni 9 times 4 plus 9 times 5. So, ano nangyari? Ano ginawa ko? Yan, pinamahagi, dinistribute ko. So, what property is that? You got it. Distributive property. Congratulations. Now, let's proceed for the next one. 4 plus 6 plus 5 ay kapareho lang daw ni 4 plus 6 plus 5. Okay, check mo ha. Mga digits, 4, 6, 5. 4, 6, 5. Tapos dito, yung first group, 4 plus 6. Second group, 6 plus 5. Nagbago ba ang nasa groupings? Yan ang magic words. Groupings. Yes, nagbago. So, anong tawag doon kung nagbago ang groupings? Associative. Associative property. Okay? That's what you call associative property. Next. 205 times 1. 205 pa rin. Nagbago ba? Yung identity. Hindi nagbago. So, anong tawag doon? Identity property. Wow! Mukhang natutuwa sila. Ha? Yes! Mukhang perfect ito ha. Next one. Oh, eto na. 9 plus 6 plus blank. Ito na ha. Ngayon naman, ang aking ipinapakita ay mathematical sentence na may nawawalang number. So, hanapin nyo, find the missing number. Ano ba ang nawawala? Tingnan mabuti kung anong property ang pinapakita, tapos ano ang nawawala. Okay, tingnan natin. Ano ba ang nangyayari? What property is that muna? 9, 6, blank. Tapos nauna 8, 6, 9. Yes. Ano yung magic? Order. Travel to one place to another. So, that is commutative. Oh, therefore, what is the missing number? 8. You got it. Number 8. Very good. Next one. First group is 7 plus 6 plus 4 is equal to 7 plus blank plus 4. Ano ang nawawala? Anong property ang pinapakita? Yes, tama ka dyan. Distributive property. So, ano ang nawawalang number? Correct. That is
6. Okay, let's proceed. Now, blank plus 165 ay 165 pala. So what's that? Identity. Tama ka naman dyan. So therefore, ano ang nawawala? Tama ka. 0. Di ba sa addition, 0. Sa multiplication, ano ang minumultiply para maging identity pa rin? That's correct. 1. Pero dahil addition tayo, 0 ang sagot. Now, another example. O, ayan na. 12 times 15 plus 35 is equal to 12 times 15 plus blank times 35. So what property is that? Yes, pinamahagi ko, so that is distributive property. Therefore, what is the missing number? Galing-galing nyo na, ha? 12. That's correct. 12. Okay, mukhang alam na alam nyo na talaga at master na master. Hopefully, wag nyong kakalimutan po itong mga properties na ito. Ayan, since alam ko na master nyo na yung ating lesson, so iti-testing natin ang inyong mastery with this Math Triangle! Yan ang ating exercise. So ngayon, eto na ha. Ito ang aking instructions ha. Dahil nandito na tayo sa last part ng ating lesson. Gusto ko, kumuha kayo ng malinis na papel. Or kung gusto niyo may design na papel. Isusulat nyo ang inyong sagot. Okay? Answer lamang po ang inyong gagawin ha. Huwag magfa-fast forward. Huwag magfo-forward, no? Just pause kung kailangan nyo mag-pause. Huwag lang mag-fast forward. Okay, sa malinis na papel, dun nyo ilalagay ang sagot. Sagot lang, huwag nyo nang kopyahin yung mga given. Sagot lamang po ang ilalagay. Okay? Okay, we have 3 parts na activity. Meron tayong 3 parts. Okay? So let's start with part 1. Okay? So i-pause muna kung nagpe-prepare pa kayo ng inyong papel. Pause muna ito. Okay? So kung okay na, let's proceed now sa ating part 1. So pasahin natin sabay-sabay ang ating directions. Part 1, sa 1 to 5, ito ang inyong isasagot. 1 to 5 muna tayo. Identify what property used in each mathematical sentence or expression. Write the letter of your answer. Ulitin ko, letter lamang daw ang isasagot. Pag hindi nyo nasunod ang instructions ko, kahit perfect pa kayo, hindi ko kayo i-consider. Mahigpit sa Sir Marvin. Opo, kailangan strict tayo pagdating sa instructions kasi following directions is a good thing sa lahat ng mamamayan. Kasi pag sumusunod tayo sa ating batas, hindi tayo lumalabag. Maganda ang flow ng ating ekonomiya. So, balik tayo dito. Letter lamang ang isusulat. A, kung identity property ang pinapakita. B, ang isasagot kung commutative. C, kung associative. D, kung distributive. Okay? So, maliwanag ha. Letter only. Wag nang isama ang mga property. Paulit-ulit yan. Kasi nga, alam nyo sa klase, gano'n, paulit-ulit yung instruction mo, pinaliwanag mo na, tapos todo-todo paliwanag ka pa, pagdating na mag-check ka, mali ang instruction. So, maawa ka, i-consider mo, di ba? So, ganyan po tayo mga teachers. So, this time strict ako. Bawal at hindi ko i-consider kapag hindi nyo sinunod ang instructions. Okay, so answer only A, B, C, or D. So, are you ready? Pause lang kung gusto nyo titigan yung number. Let's start with number 1. Yan. 11 plus 37 times 29 is equal to 11 times 29 plus 37 times 29. So, anong property yan? A, B, C, or D? Sagutan na. Pause na kung gustong titigan. Ayan. I hope tapos na kayo. Number 2. 24 plus 26 plus 30 ay kapareho lamang yan yung 30 plus 26 plus 24. Yung mga clue. Tandaan nyo na ba yung mga clue ko? A, B, C, or D. Sulat na ang inyong sagot. Ayan. Number 3 na tayo ha. 307 plus 0 is equal to 307. What do you think is the answer? Ayan. Sulat nyo na. A, B,
C or D? Write your answer. Yung mga clue ko ha, dapat tinandaan nyo na. Pause kung gusto pang sumagot at hindi pa tapos. Pero I think tapos na kayo. Number 4. 48 plus 26 plus 34 is equal to 34 plus 26 plus 48. Ayan na ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, kung nakinig kayo sa akin, congratulations. Ayan, sagot na A, B, C, or D. Taran! And for number 5, 56 plus 65 plus 78 is equal to 56 plus 65 plus 78. Yan. Titigan. Pause muna. Okay, I think you are done with 1 to 5. Let's proceed now ha. Sa papel pa rin isusulat sa ating part 2. Ito naman ang isasagot nyo sa 6 to 10. Ulitin ko, this is applicable for 6 to 10 lamang. Ano ba ang isasagot? Sabay-sabay nating basahin. Find the missing number in each given mathematical sentence or expression that shows the different properties of addition and multiplication. So, isa lang po ang sasagot nyo. Number. Missing number. Yung nawawalang number. Okay? Yung nawawalang number. Hindi ko po sinabing digit ha. Baka sabihin nyo, sabi mo ko sir, isang number. Iba po yung number, iba po yung digit. Pag sinabi natin digit, single digit lamang po. Isa po ng mga digit ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, pag sinabing number, maaaring 2 digit, maaaring 1 digit, or maaaring maging 3 digit, and so on and so forth. Okay, so number 6, ano ang nawawala? 14 plus blank plus 24 is equal to 24 plus 15 plus 14. Sulat nyo na ang sagot. Huwag nyo nang kopyahin to. Answer lang. Hindi sumunod, not valid. Number 7, 25 times 12 plus 14 is equal to 25 times 12 plus blank times 14. Right? The missing number. Number 8, blank times 1 is equal to 256. Yan. Ano kaya ang nawawala? Number 9, 16 times 9 times 7 is equal to 16 times blank times 7. Ano kaya ang nawawala dyan sa number 9? And the last number, number 10, is blank times 75 is equal to 75. What do you think is the missing number? Sagutin na. Ayan, sulat sa maiwagang papel nyo ha. Huwag nyo pupunitin ang inyong papel dahil may gagawin kayo ha. Hintayin yung aking final instructions. Ulitin ko, ang hindi sumunod, hindi ko i-consider. Let's proceed. So, ayan na, nasulat nyo na yung sagot nyo sa 1 to 10. After ng 1 to 10, ito ang next na gagawin yung output. Ayan. Output for the day. Ayan. So, para hindi kayo masyadong gumamit ng maraming papel, so yung papel na ginamit nyo sa 1 to 10, ilagay nyo sa baba kung kasya pa. Pero kung hindi na kasya, so another sheet of paper. Output for the day. Create your own example of mathematical sentence or expression in each property of addition and multiplication. So, isa lang sa bawat property. Magbigay kayo, mag-create kayo ng sarili nyong number na nagpapakita ng property of addition and multiplication. Isa lamang po sa bawat property. So, ilan ang magiging examples mo? 4. So, 4 lang po ha. Huwag masyadong marami. Baka mamaya ang dami. Oops, you are not following directions. Hindi ko consider. So, ayan na. Nasagot mo na yung 1 to 10. Tapos nasagot mo na rin yung examples na 4. Ito na ang aking final instructions. Huwag bibitaw. Huwag magpa-fast forward. Charan! So, pagkatapos yung sagutin yung 1 to 10 at saka nag-post kayo ng 4 na example, picturean nyo na ngayon. Dapat malinaw naman yung picture ay yung mababasa ko. Yes, ako po ang magbabasa niya. Picturean nyo po yung inyong sagot na 1 to 10 at saka yung output nyo na 4 na examples, picturean nyo po sa malinaw na shot. Pag na-picturean nyo po, i-post nyo po doon sa ating comment sections kung saan po yung page ng Rizal Brigada Eskwela or RES Brigada Eskwela Team. Doon nyo po ilalagay ha. Doon nyo po ilalagay.
Tapos i-check ko po kung sino yung una. Tatandaan po ito. Kung sino po yung unang makaka-perfect doon. Tama yung 1 to 10 niya, tama yung examples niya na 4, perfect po ang tawag doon. Meron ka sa aking premyo na free 50 pesos load. Ilo-loadan ko. Huwag niyo po i-post yung number niyo ha. Pag kayo po ang napili ko, i-message ko po kayo through PM. I-PM ko po kayo na kayo po ang nanalo, kayo po ang una naka-perfect. I-post nyo na po. Oh, huwag mo nang bibitaw kasi may special announcement pa ako. Wag muna, wag masyadong atat, baka hindi mo alam ang gagawin mo sa susunod ha. Hintayin mo na akong magbabay bago kayo gumawa. Malalaman ko rin yan, namomonitor ko yan. Nag-e-estimate ako. Kaya nga ako teacher sa math kasi marunong ako mag-estimate. Alam ko kung nag-fast forward kayo o hindi. Okay? So ayan po ha, ipopost lamang sa comment. Ay, another task. Ito po ang inyong next task. Di ba nag-selfie po kayo gamit ang inyong cellphone? Syempre, kung kayo ay nanonood ng ating episode number 1, mag-post lang po kayo. Tapos kung marami po kayong ipinost o marami kayong pinicture o sinelfie, i-collage nyo po yun para magkaroon lang kayo ng isang pictures o isang copy. Nandun na po yung mga pictures nyo. Bakit? Kasi ito po ang inyong gagawin. My memorable learning experience. Post your output or answer sheet or a selfie while learning at home. Ayan. So, ito pong link na ito, huwag niyo pong i-click yan kasi hindi niyo po mapupuntahan yung link na yan. Ilalagay ko po yung link na yan doon sa FB page kung saan po ako ngayon nagpe-present sa inyo. Doon niyo po makikita yung link na yan. I-click niyo lang po yung link na yan. Okay, so pag na-click niyo na yung link na yan, ayan ha, ipapakita ko yan ha. Okay? I-click mo lang ang link na yan. Pupunta ka dito. Ayan, yan ang lalabas. Pag kinilik mo na yung link na yon, ito po ang lalabas. Ito po yung Padlet ko. So kung makikita nyo, parang Blackboard po yan. Ano? So ayan po ang ating magiging output. Diyan nyo po ilalagay lahat ng output nyo, yung picture nyo. Isang beses lang po ha. Kaya kung marami kayong pictures, i-collage nyo na lang po. So paano yon? Halimbawa, ito na ha. Na-click nyo na yung link na binigay ko. Hanapin nyo yung link na binigay ko. Hindi kayo makakapasok dito hanggat hindi nyo nakiklik yung link. Ito po. Ayan. Nakikita nyo dito sa baba, mayroon tayong plus sign dito. Ayan, sa may bandang baba, on the right, down. Ito po. Click mo lamang po yan, may pencil na lalabas, yung plus sign na yan, ayan po ang lalabas. Pwede nyo ilagay ang title, My Learning Experience. Tapos ilagay nyo po episode number 1. Ayan. My learning experience episode number 1. Then, you have to write your something na pwede nyo sabihin. I love math. Yan. Bahala po kayo kung anong gusto nyo sabihin. Bahala kayo kung anong gusto nyo i-comment. At pwedeng mag-comment yung mga participants natin. Kapag na-post na po yan ng ating participant, pwedeng mag-comment po yung other participants. Yan. So, paano mag-post ng picture, sir? Ayan. Kung makikita nyo dito sa 3 dot na yan, click nyo lamang yan. Click nyo yung upload. Tapos kung meron na kayo dyan, siyempre wala pa kayo guys sa first time. Pick file lamang po. Pick file. Tapos pupunta yan dun sa mga files mo. Kung gamit mo ang cellphone mo, pupunta yan dun sa mga pictures mo. Kung iyan naman ay laptop or computer ang gamit nyo, pupunta yan dun sa mga files mo. Okay, so example, ito na, nandito na yan sa mga files ko. Pipili tayo ng picture. Halimbawa, ito na yung napili ko. Click mo yung picture, then open. Ayan, nag-upload na siya. Ayan, tingnan natin ha. Ayan, ang lalabas. Ayan na po ang ating pictures. Ayan na po. Ayan. Ayan na po ang inyong output ha. Aabangan ko po yan ha. Meron pa akong special announcement. So ayan po ha. So after that, isang post lamang po sa isang participant. Huwag ng marami para malaman ko po kung kanino yon. Okay? So makikita ko naman yan dyan eh. I-click ko naman yan kung kaninong account yan. I-message kita. Okay? So yan po ang Padlet natin. Balik na tayo sa aking presentation.
So, ganun lamang po ha. Ipopost lamang sa aking Padlet, brother. Padlet ko po yun. Ginawa ko po yun. Padlet.com lamang po yun. Okay, so yan po. Anong mangyayari? So, yon. May cut-off time hanggang 12 noon lamang po ang pagpo-post sa Padlet. Dito po ha, hanggang 12 noon lamang po ang pagpo-post. Tapos mamimili na ako after 12:01 or 12:01, mamimili na ako ng pinakamagandang post doon sa Padlet. Kung sino po ang mapipili ko, siya ay magkakamit din ng free 50 pesos load. Okay, meron akong GCash. So iloloadan ko po kayo, i-message ko po kayo. Huwag niyo ipo-post ang mga data, yung mga data niyo po ha. So ako pong bahalang mag-contact sa inyo. So yan po ang aking sorpresa. Surprise, di ba? So comment na, picturean niyo na po, then comment na po. Then post sa ating Padlet. Hanapin niyo po yung link, nakalagay po ang link dyan. So yan po ang ating episode number 1. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. See you on my next episode. So mag-iimbita tayo ng mga ibang math teacher para hindi lang ako ang inyong nakikita, baka magsawa kayo sa mukha ko. Okay? So for the meantime, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. God bless us all, and ako po ang inyong Simply Mars, Maestro Olaso po ha. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, tapos may bell po kayo makikita, pindutin nyo yung bell na all para ma-update po kayo sa aking mga new videos. Okay, so yan po. So ayan po, paalam po. Hanggang sa muli. Happy learning! Bye-bye!